Karon na mga panghitabo sa atong syudad nga di na to malikayan. Kapaluman mo nga no, kaya ang administrasyon di kinagtuan. Naman may gitawag ana sa Binisaya na traidor. Ang boto ma-disqualify pag wala to ni. Karon natay PDP laban ng mga senador. I-vote straight na lang ninyo na kung yung nagkulang ng pintuhan. Dagan mong pilian. Ayaw lang mong pili dito silang line up. Naa si Hunasan, naa si Kerubin. Di mo mapildi niya. Dito ta, tumbling na kita ni. How to tumbling? Di daw pwede magbinayot. Yung sa mga gibuhan. Og sila pwede, og kami dili. Ito po mga kababayan, no, si Congressman Pulong Duterte na nagsalita po dito sa Davao City at sabi niya na may mga bagay talaga or pangyayari na hindi nila kayang maiwasan, no, na nangyari doon sa Davao, sa kanilang syudad at pinapatungkol nga po nila itong administrasyon mga kababayan dahil hindi naman daw po nila kakampi. Sabi niya kaya yun yung nangyari, no, yung traidoran. Ayan, sabi niya, kung alam niyo ba yung salitang traidor, no? Or meron daw traidor, mga kababayan. At sabi niya pa ay kailangan na iboto ang PDP, no? Vote straight, PDP laban na senatoriables, mga kababayan, no? Kasi pag hindi daw po nila suportahan or hindi natin suportahan ang PDP laban, mga kababayan, senatoriables, ay tatambling daw po tayo, mga kababayan, no? Sabi ni Kong Pulong Duterte, tatambling tayo pag hindi natin suportahan ang PDP Team Duterte senatoriables. At meron nga po siyang meron pong idinagdag, mga kababayan, no, ni Congressman Pulong Duterte na suportahan din si Gringo Hunasan or dating Senador Gringo Hunasan at itong si Colonel Ariel Kerubin, mga kababayan, no, kasi 10 lang naman po daw yung PDP laban senatoriables. Pang 10 si Dr. Richard Mata, no, so 10 na po silang lahat ngayon. At idagdag daw po itong si dating Senador Gringo Hunasan at si Ariel Kerubin or Colonel Ariel Kerubin, mga kababayan, para kumpleto na pong 12 itong mga senators. At dagdag pa ni Congressman Pulong, mga kababayan, na wag daw po tayong kumuha, no, doon sa alyansa ng o sa kabilang grupo ng idagdag doon sa 11-12 na senador kasi baka daw tatambling tayo, mga kababayan. Yun po yung salita or sabi ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, dito po sa kanilang isinagawang campaign rally dito po sa Davao City. So panoorin pa po natin, mga kababayan, no, itong iba pang speech ni Congressman Pulong Duterte. Sagdan, adto ta karon sa akap ayuda tanan. Dawatan ninyo. Palista dahil mo. Butang din magkapot rin yung kay Tawag. Maulaw ng istorya sa sabi. Wak na ito na anak. Kabalo man siguro mo, gisulti niya nga, tanawa, wala na siya rin. Alangan, uga pa din yung kidnap akong amahan, di na ako rin ka, tibok tuig. Ginoo ni matawanan ni. O tanawa, iyang opisina, sarado na. Tama siya. Sarado Sabado, Domingo. Di pwede mamalikas. Konsehan, sa mga konsehan, nanatanan sa inyo tubangan, wala po ni. Kasi kapil mapangitan din. Sa party list, karon nakita na kong survey gabi nisulod gihapon ni sa Davao ng Tingog. Sultian kamong tagiya na asawang Romaldes. Ang kanang TUCP party list, ang tagiya na bayaw ni Romaldes. O karon kabalo na mo. Ang PPP party list, ang tagiya na kamo.
So sabi ni Kong Pulong mga kabayan, no, yung may-ari daw pala ng Tingog Party List ay asawa ni Congressman or House Speaker Martin Romualdez mga kabayan na si Yeder Romualdez. At ang may-ari naman daw po ng TUCP Party List ay bayaw po ni House Speaker Romualdez mga kabayan. Kaya pumasok na po ito sa Davao City, no, itong Tingog Party List, kaya sinabi niya yung sino yung mga may-ari ng mga party list na yun. At ito namang PPP mga kababayan na party list, no, na sinuportahan ni Kong Pulong Duterte, no, na ang first nominee daw pala ay kanyang first cousin na taga Danao sa Cebu, pero meron naman pong bahay pala sa Lanang, no, sa Davao City. So kanya pong suportado ang PPP party list mga kababayan, at pati yung mga birada sa kanya mga kababayan, no, ni Congresswoman Migs Nograles ng PBA party list, na siya nga yung mga kalaban ni Kong Pulong Duterte sa 1st District. So yung sabi ni Kong Migs na wala daw sa Davao City si Kong Pulong Duterte mga kababayan, at nagsarado na nga daw po ito ang kanyang mga opisina, or kanyang opisina sa Davao sarado na po. At sinagot po siya ni Kong Pulong na sarado po yung office niya kasi Sabado at Linggo mga kababayan, wala daw po siyang opisina. Makurog hapon mo na. May gabi sa mga pulis, mga video-video diha, di lagi na kabalikason. Ano yung amo? Gani akong anak ba ni Ana rin na, pa, ganang mag-story na ba, magkurog ng kubang. Anak ko tanan magkurog, bisagin yung lolo. Agad ito, itikuwang naman ko. Astoryahan ako guna mo na ninday zona. Kuday, kada storyahan ako ba? 5 ka tao, 1,000 ka tao, magkurog, magkapati akong tuhod. Sa nung anak yun anong, ako ganyan, gusto rito, malupad. Ay ma'am, may gabi eh. Ay! Ayaw, tinyabot ako asawa. Tanawa, itutugan ako ko. Munang masabot nga ligay, padulong na ka dito, di pwede mo tira o kababain na. Basta mo tugtog na, mabara ko. Pagkaway pulos ng kampanyahan. Wag yun, magsigil ako pakyot na rin sa inyo. At yun po mga kababayan, no, ang campaign sortie ng Team Duterte doon sa Davao City. At talaga namang maririnig natin yung mga hiyawan, no, tawanan ng mga tao. Natatawa sila sa mga binabatong joke din po ni Kong Pulong Duterte mga kababayan. So ano pong opinion nyo mga kabayan dito po sa mga kaganapan ngayon sa campaign na sorties, no, ng Team Duterte mga kabayan doon po sa Davao City. Please comment down below. Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.